Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Dere, di mo mohawa, di mo undang, patyon tamo. Mga kabayan, matapang at walang takot na nagbabala si Davao City Mayor Sebastian Baste na itutumba niya ang mga durugista at tulak ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang syudad. Ito ay matapos tumaas ang bilang ng mga gumagamit ng pulburon sa kanilang lugar. Sabi ni Mayor Baste, ang anak ni dating Pangulong Duterte, kung hindi aalis sa kanilang lugar ang mga tulak ng droga, ipapatumba niya ang mga ito. Dili ka afford nga madaot ang family, ang mga community tungod lang na for your selfish venture. Gusto lang ka mo dato, maligya kag droga, unya imong daoton ang lain tao tungod sa imong because of your greediness, patyon ta. Samantala, matapos ang mga matitinding pahayag, agad naman na nagkaroon ng bypass operation ang PNP Davao kung saan may 7 individual na namatay at 17 arestado. Dahil dito tila ituturong pinag-utos ito ng alkalde ng Davao na si Mayor Baste ang utak na ipapaslang ang mga ito. Pero itinanggi ito ng Davao City Police at sinabing nanlaban ang mga sospek sa mga otoridad sanhi ng kanilang pagkakapaslang. Itong nanlaban during the operation, sad to say, hindi namin ginusto ito na makaano kami during bypass operation. Sadya lang talaga na nanlaban sila at kailangan protektahan ang kanilang sarili sa kapulisan natin. Ikinabahala ng Commission on Human Rights ang pagdedeklara ng drug war ni Mayor Baste. Iimbestigahan daw nila ang drug killings. Mag-iimbestiga rin ang PNP. Pansamantala munang inirelieve sa pwesto ang mga kasamang pulis sa operasyon. Dahil sa mga pahayag ni Mayor Baste at pagkakapaslang ng 7 individual sa isinagawang bypass operation sa Davao, ikinabahala ng Commission on Human Rights ang insidente sa drug war ni Mayor Baste at ipinag-utos ang masusing investigasyon kasama ang Philippine National Police kahit nanindigan ang PNP na legitimate ang sinagawang operation sa syudad. Mismong City Director, nakausap ko din po personal kanina si Police Colonel Richard Badang at sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Pagsunod po sa police operational procedure at syempre yung mga required witnesses na dapat ito pong 3 elements po na ito ay dapat present. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, tama ba ang pagdideklara ni Mayor Baste at ang kanyang mga pahayag laban sa mga talamak na gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga sa kanilang lugar? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Muna ko dere, di mo mohawa, di mo undang, patyon tamo. Ito ang babala ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga durugista sa kanyang lungsod. Sinabi ito ng alkalde sa turnover ceremony ng bagong hepe ng Davao City Police Office noong Biyernes. Kasunod yan ng anyay pagtaas ng bilang ng mga gumagamit ng iligal na droga sa lungsod. Papatayin din daw ni Mayor Baste ang mga nagbebenta ng droga kung hindi aalis sa Davao City. Dili ka afford nga madaot ang family, ang mga community tungod lang na for your selfish venture.
Gusto lang ka mo dato, kay mamaligya kag droga, unya, imong daoton ang lain tao tungod sa imong because of your greediness, pat yun pa. Pagkatapos niyang sabihin ng alkalde noong Biyernes, 7 drug personalities ang namatay sa magkakahiwalay na buy-bust operations. 17 naman ang naaresto. Pero giit ng Davao City Police, normal na operasyon at walang kinalaman ang banta ni Mayor Baste sa sunod-sunod na patayan. Kinabahala ng Commission on Human Rights ang pagdedeklara ng drug war ni Mayor Baste. Iimbestigahan daw nila ang drug killings. Mag-iimbestiga rin ang PNP. Pansamantala munang inirelieve sa pwesto ang mga kasamang pulis sa operasyon. Yung mismong city director, nakausap ko din po personal kanina, si Police Colonel Richard Badang, at sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Pagsunod po sa police operational procedure at syempre yung mga required witnesses na dapat ito pong 3 elements po na ito ay dapat present. Bukas naman daw ang Davao City Police sa investigasyon. Sa datos ng PNP, 28 na ang namatay sa drug operation sa Davao simula noong Enero. Higit 400 naman ang arestado. Muling nanawagan ang Makabayan Bloc lawmakers sa liderato ng Kamara na magsagawa ng pagdinig kaugnay ng inihain itong House Resolution number 1216. Patungkol ito sa sinasabing pangako umano ng Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal gaya ng sinasabi ng China. Ayon kay Representative Castro, dapat ipatawag sa isang pagdinig si dating presidential spokesperson Harry Roque upang malaman kung ipinagkasundo nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Ayungin Shoal at kung ano pa ang mga deal nito sa China. Ito anya ang maaaring dahilan kaya hinaharas ng China ang Philippine vessel sa sarili nating exclusive economic zone kaya dapat maungkat ito. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos kumpirmahin ng dating palace official na nagkaroon nga ng gentleman's agreement ang dating presidente sa Beijing patungkol sa pinagtatalunang teritoryo. At bagaman hindi tratado o hindi nakasulat, nagkasunduan niya ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng status quo sa Ayungin Shoal. Ibig sabihin, hindi magdadala ng repair supply sa BRP Sierra Madre at hindi rin magkakaroon ng ibayong improvement sa mga istrukturang itinayo ng China sa pinagtatalunang teritoryo. Ang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. Pero sa tingin ko, ang realidad, kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials dyan sa BRP Sierra Madre, ganyan ang magiging reaksyon ng China. Baka lalo pang maging agresibo. Itinanggi naman ni Attorney Roque na sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte nangyari ang napaulat na pangako ng Pilipinas sa China na tatanggalin umano ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Monako dire. Punta na po tayo rito sa Di mo ibang mahawa. balita. No? Ito hindi na po Di mo nakatiis undang. si Yun, Paulo Duterte. Alam niyo naman siya talaga yung panganay na anak, no? Nagsalita na po siya dito sa Akbayan kasi grabe na itong mga tauhan ni Hontiveros eh. Ito po ang partido ni Hontiveros eh, sa mga hindi po nakakalam. Grabe na rin po yung ginagawa nila sa mga Duterte, no? Na lahat na lang ng kasalanan ng Dili Pilipinas ka Ford ay nga binibintang madaot sa mga ang Duterte. family, ang Ito mga po ang community sinabi tungod ni, lang nga na for your selfish Duterte. venture. The question Gusto on the lang ka mo actions of dato, Chinese maligya vessels kag in the droga. WPS Yan. should be directed Imong daoton ang lain tao tungod to sa the imong chief architect because of your foreign policy, greediness. the Secretary of National Pat yun. Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. Yan yung matagal na natin sinasabi. No? Kung sino po yung mga taong dapat umaksyon, sila lang dapat yung nagsasalita. Kasi ang dami nagsasalita eh. Gusto nyo magsalita lahat. Iba-iba sinasabi. Tignan nyo, iba naman yung sinasabi ni Roque. Iba na naman yung sinasabi ng mga ibang meron. Di ba? Ayan yung problema sa atin, maraming epal. Dapat, pero yung mga totoong concern, yung mga chief architect, yung presidente, wala po kayo narinig na video, napanood na video na tungkol dyan. Kasi, alam niyo kung bakit? Nag-iingat siya eh. Hindi niyo ba naiisip yung
Hindi ko masisisi yung gobyerno natin. Kasi nakakasyak po yan eh. Yan na po pinakamalalang pambubomba. Maingat po masyado yung chief architect ng ating foreign relations, yung presidente ng Pilipinas. Tapos gusto nyo lahat ng tao magsalita laban kung saan. Nagsalita na si Kiko, natigil ba? Nagsalita na si Roque, natigil ba? Nagsalita na kung sino-sinong tao, natigil ba yung pambobomba sa atin? Hindi naman kasi yan yung solusyon. Dagdag pa ni Paulo Duterte ito para tayong sinasampal pare-pareho ng katotohanan. It is not the job of the Vice President or the Secretary of Department of Education to demonize China or any country for that matter. Di ba? Hindi po trabaho ng Vice President. Eh yun lang naman kasi ang gusto nyo eh, to demonize China. Wala pong kalusot-lusot dyan si Vice President Sara Duterte. Pag nagsalita si Vice President Sara Duterte ng mas magaling kaysa sa hindi pa kasi nagpapahayag ang Pangulo, yung video wala pa eh. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.